Mula sa hanay ng mga manggagawa, tumindig ang isang lalaking walang yaman, ngunit may pusong naglalagablab para sa bayan. Siya si Andres Bonifacio. Ang tapang ng masa, ang apoy ng revolusyon at ang tinig ng kalayaan. Tahimik ang paligid. Mga batang masayang naglalaro. Mga kabataang malayang naglalakad sa kapaligiran. At mga ibong malayang lumilipad sa kalangitan. Isang tanawing puno ng kapayapaan. Kalaya ang matagal nating hinangad. Ngunit bago natin makamit ang ganitong mundo, may mga sigaw muna ng laban. May mga bayani munang tumindig at may mga puso nag-alay ng lahat para sa ating kalayaan. Mga kapatid, panahon na para ipaglaban ang ating bayan. Handa na ba kayo? Ngunit, Supremo, paano kung kulang ang ating armas? Paano kung masawi tayo? Kung hindi tayo kikilos ngayon, habang buhay tayong alipin, Pero, paano kung mas malakas ang mga Kastila? Mas mabuti nang mamatay na lumalaban kaysa mabuhay na alipin. Ngunit kung lalaban tayo ngayon, iiwan natin ang ating mga pamilya. Paano sila? Kung hindi natin sila ipaglalaban, sino ang gagawa? mga kapatid, ang selulang ito ay tanda ng ating pagkakaalipin. Kung tunay tayong handa, musaki na ito. Ano? Punitin ang sedula? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Ang selulang ito ay sagisag na hindi na tayo magpapaalipin sa mga Kastila. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas! Mabuhay ang katipunan! Walang atrasan, kalayaan o kamatayan. Mabuhay ang inang bayan. Hindi na kami alipin. Mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang ating bayan. Punitin ang selula! Punitin! Mabuhay! Ang kalayaan ay hindi basta regalo, kundi bunga ng tapang at sakripisyo. Mula sa sigaw ng pugad lawin, nagising ang diwa ng bayan. At hanggang ngayon, tayo ang nagpapatuloy ng laban.